araw. So dito mga kapatid sa panahon ngayon, napakadali po para sa isang Kristiyano na mahiwalay sa komunidad ng pananampalataya. Ang teknolohiya ay nagpapahiwalay sa atin, abala sa buhay, mga personal na karanasan ay minsang nagiging dahilan upang unti-unting mawala ang ating pakikisama sa kapwa mananampalataya. Ngunit ayon po sa Hebreo chapter 10 verses 24 to 25, ang Kristyanismo ay hindi solo journey, mga kapatid, hindi solong paglalakbay. Ito po ay isang pagsasama ng mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na sabay-sabay lumakad sa pananampalataya, sabay-sabay lumago sa pananampalataya. Tayo po ay inilagay ng Diyos hindi lamang para magkaroon ng relasyon sa Kanya, di lamang para magkaroon ng relasyon sa Diyos, kundi upang magkaroon din ng relasyon sa isa't isa sa bawat kapwa natin mananampalataya, sa mga kapatiran, sa simbahan, bilang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay po na paglago sa espiritual ay hindi nagaganap sa pag-iisa, mga kapatid. Ito po ay nangyayari sa konteksto ng komunidad, grupo, mga kapatid. Kapag tayo po ay natutong magmahal, kapag tayo po ay natutong magpatawad, kapag tayo po ay natutong magtulungan at magpalakasan sa pananampalataya. So yun po yung tunay na paglago ng isang buhay nating espiritual na pananampalataya. Natuto po tayong pasensyahan yung ugali ng ating kapatiran sa kapwa mananampalataya. Natuto po tayong tumulong sa kanya. Natuto po tayong palakasin ang kanyang pananampalataya kapag siya ay nanghihina. Yun po talaga ang tunay na paglago sa espiritual, mga kapatid. Hindi po tayo lalago na nag-iisa, mga kapatid. Kaya ang ating buhay hindi po dapat solo kundi nakikisama po tayo sa ating kapwa mananampalataya. Kaya ang ating topic ay ang pakikisama sa kapwa mananampalataya. Kaya't ang panawagan po ng Hebreo chapter 10 ay malinaw. Sabi dito, isaalang-alang ang isa't isa. Ibig sabihin ng isaalang-alang, alalahanin, pahalagahan at alalayan ang kapwa mananampalataya. Ang bawat isa ay may tungkulin, mga kapatid, hindi lang para sa sariling kaligtasan, kundi para sa ikakalago ng buong katawan ni Kristo. So unang puntos po natin, ang pakikisama ay daan ng pagpapalakas ng isa't isa. Ang pakikisama ay daan ng pagpapalakas ng isa't isa. Ayon sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10. Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10. Sabi po dito, dalawa ay mabuti kaysa isa, sapagkat may mabuting gantimpala sa kanilang paggawa. Mga kapatid, ang buhay mananampalataya ay hindi madali. Amen po. May mga panahon ng kahinaan. May mga panahon ng pagod at may panahon ng mga pagsubok. Ngunit kapag tayo po ay may kasamang kapwa mananampalataya, tayo ay nagkakaroon ng lakas at pag-asa. Nagiging inspirasyon po natin ang bawat isa sa atin din pong paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po ay nagkakaroon ng kagalakan kung nakikita natin si sister dito, nakikita natin si brother dito, nagkakaroon po ng kagalakan ang ating mga puso at nagkakaroon po tayo ng lakas at pag-asa, mga kapatid. Ang pakikisama ay hindi lamang tungkol sa pagtitipon, kagaya nito. Ito po ay tungkol sa pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat isa. Sa tuwing tayo po ay nagtitipon, nagbabahaginan po tayo ng o nananalangin ng magkakasama.
ang presensya po ng Diyos ay lalo nating nararanasan. Amen po mga kapatid. Ayon po sa Mateo chapter 18 verse 20. Mateo chapter 18 verse 20. So ang salitang isiping mabuti, mga kapatid, dito sa ating pinagbubulay-bulayan, consider one another. Ito po ay nagpapahiwatig ng intentional na pag-aalaga, intentional, mga kapatid. Hindi lamang ito simpleng pakikisalamuha. Ito po ay ah, pagtulong sa kapwa upang siya ay lumago sa espiritual na kanyang buhay. Tayo po, ikaw, ay tinawag upang maging encouragers. Hindi po discouragers. Amen po. Hindi po natin i-discourage ang ating mga kapatiran, kundi tinawag po tayo ng Panginoon bilang taga-encourage ng ating kapwa, mga kapatid. Sa Biblia, makikita natin ang buhay ni si Barnabas, mga kapatid. Si Barnabas na tinawag na anak ng pagpapalakas ng loob. Siya po ay encouragers person na tao, mga kapatid. Si Barnabas na tinawag na anak ng pagpapalakas ng loob, makikita natin yan sa Gawa chapter 9 verse 27. Gawa chapter 9 verse 27. Siya po ang nagdala kay Pablo sa mga apostol ng kumbaga natakot pa silang tanggapin si Apostol Pablo. Pero hindi po nila dati kasi alam nilang si Apostol Pablo ay namamatay ng papatay ng mga mananampalataya or taga-usig. Kaya nung dinala ni Barnabas si Apostol Pablo doon sa mga apostles, sila po ay natakot, mga kapatid. Natakot po silang tanggapin si Apostol Pablo. Pero hindi po nila hinusgahan si Pablo. Tinulungan po nila itong maging bahagi ng komunidad ng pananampalataya. At ang bunga, nagkaroon po ng bunga nung tinanggap po nila si Apostol Pablo at hindi po nila ginudge kahit natakot sila. Ang bunga, mga kapatid, si Pablo ay naging isa sa pinakadakilang lingkod ng Diyos. Amen po. Ganon din po sa atin. Wag po tayong matakot o wag po nating tanggihan ang ating kapwa dahil hindi po natin alam kung ano ang magiging bunga ng kanyang pananampalataya. Baka maging isa siyang pinakadakilang lingkod ng Diyos. Amen po. So ang application natin dito, mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay nagpapalakas o nagpapahina sa pananampalataya ng iba? Ang pakikisama ay hindi lang attendance sa church, mga kapatid. Ito po ay aktibong pagtulong. Ito po ay aktibong pakikinig. Ito po ay aktibong pananalangin para sa isa't isa. Amen po. Ang pakikisama ay hindi lang po narito din ikaw, narito din ako. Hindi lang po iyon yung attendance natin, present. Hindi lang po iyon. Ito po yung aktibo nating pagtulong at pakikinig at pananalangin po natin para sa isa't isa. Kapag may nalulungkot, dinadamayan po natin. Kapag may naliligaw ng landas, inaakay po natin pabalik. Kapag may nadadapa, mga kapatid, tinutulungan po natin. So yan po yung points number 1 natin, mga kapatid. Points number 1, ang pakikisama ay daan ng pagpapalakas sa isa't isa. Kaya ang buhay po natin ay daan ng pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Ginagamit po tayo ng Panginoon. Points number 2, ang pakikisama ay nagpapalago sa pag-ibig at mabubuting gawa. Ang pakikisama ay nagpapalago sa pag-ibig at mabubuting gawa. Ayon po sa John chapter 13 verse 35, John chapter 13 verse 35, sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Mga kapatid, ang tunay na sukatan ng ating pananampalataya ay kung paano tayo nagmamahal sa ating kapwa. Amen po. Kasi ang ating pinag-uusapan ngayon ay kapwa mananampalataya. So ang tunay po na sukatan ng ating pananampalataya ay kung paano po natin pakikisamahan ang ating kapwa.
po tayo nagmamahal. Pananampalataya ay lugar kung saan tayo natututo ng pag-ibig. Natututo tayo po ng pag-ibig, natututo po tayong magpatawad, natututo po tayong magtiyaga, at natututo po tayong kapwa natin, at kapag tayo po ay mayroong mga misunderstanding ay nakakapagpatawad po tayo. So ang pakikisama sa kapwa mananampalataya, ito po ay lugar ng pagkatuto, mga kapatid. Amen po. Ang pag-ibig ay hindi lamang nararamdaman, ito po ay ipinapakita sa pamamagitan ng ating gawa, sa pagdamay, sa pagbibigay, sa paglalaan ng oras sa ating mga kapatiran. Ang mabubuting gawa, mga kapatid, ay hindi paraan ng kaligtasan, kundi bunga ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Amen po. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, yun din po ang naipapakita natin sa ating kapwa. At hindi po yan ang daan para tayo maligtas, kundi nagbubunga po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nakakatulong tayo sa ating kapwa, nakakapagpatawad tayo, mga kapatid. Bunga lang po yun. Kung walang bunga po, hindi po natin yun nagagawa, mga kapatid. So, ang mapukaw sa pag-ibig, dito po ayon sa ating talata, mapukaw sa pag-ibig. Ito po ay nagpapahiwatig ng pagkilos na tayo ay dapat udyukan at magpalakas sa isa't isa tungo sa kabutihan. Yung udyok, ano nga ba yun sa na hindi ko ma-explain yung udyok 'no, yung parang sinasabihan, tinuturuan, inuudyukan, parang ganyan. Ito po yung, pagkilos natin para udyukan at magpalakasan po tayo tungo sa ating kabutihan. Ang simbahan ay dapat maging pugad ng kabutihan. Kagaya nito, ang samahan natin dapat ito po ay maging, place, ito po ay maging lugar ng kabutihan, hindi lang kompetisyon, mga kapatid. Ang mga churches, mga samahan, yun po ay, lugar ng kabutihan, hindi lang po makikumpetensya tayo, "Ay yung church na yun maganda sila, may pagkakaisa dito magulo, dito magulo." So hindi po yun tayo nakikipagkumpetensya, mga kapatid. Ayon sa Gawa chapter 2 verses 44 to 47. Gawa chapter 2 verse 44 to 47. Ang unang iglesia po ay nagkakaisa sa lahat ng bagay. Sila po ay, nagbabahagi ng ari-arian kapag binasa po natin 'yan. Sila po ay nagbabahagi ng mga ari-arian, nagbabahaginan po sila ng pagkain at araw-araw sila po ay nagtitipon upang magpuri sa Diyos. Dahil po dito, mga kapatid, dinadagdagan ng Diyos ang mga naliligtas araw-araw. Dumadami po sila. Ayon po sa Gawa chapter 2 verses 44 to 47, dumadami po ang mananampalataya. Araw-araw dumadagsa po dahil sa ginagawa ng mga unang mananampalataya. Paano po natin ito pwedeng gawin sa ating buhay bilang application? Kung tunay nating mahal ang Diyos, mga kapatid, dapat nating mahalin ang ating kapatid sa pananampalataya. Hindi sapat na masabing, "Mahal kita sa Panginoon, I love you with the love of the Lord." Dapat ito po ay nakikita sa ating mga gawa. Magbigay sa mga nangangailangan, amen po. Magpatawad sa mga nagkakamali at magpakita ng kabutihan kahit sa mga mahirap mahalin. Kahit hindi ka mahal-mahal yung kanyang ugali, ay dapat ipakita pa rin natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Yan lang po yung pwede nating magawa, mga kapatid, na ipakita sa ating kapwa na tayo po ay, may pagmamahal sa kanila. Points number 3 na po tayo. Ang pakikisama ay daan ng katapatan at paghahanda sa pagbabalik ni Kristo. Ang pakikisama ay daan ng katapatan at paghahanda sa pagbabalik ni Kristo. Sabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 11, 1 Thessalonians 5:11, "Kaya't magpalakasan kayo sa isa't isa
at magpatibayan sa pananampalataya gaya ng inyong ginagawa. So mga kapatid, ang sabi ng Hebreo chapter 10 verse 25, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na habang nalalapit ang araw. Ang sinasabi po ditong ang araw, ito po ay tinutukoy dito ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. So habang papalapit po ang kanyang pagbabalik, lalo dapat tayong magkaisa. Amen po mga kapatid. Ang mundo po ay palubha ng palubha at ang tanging paraan lamang upang manatiling matatag mga kapatid ay ang manatiling konektado sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag tayo po ay nawalay sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ang mundo ay palubha ng palubha, baka matangay po tayo ng agos. Kaya panatilihin po nating manatili at connected sa Panginoon. Ang sabi po mga kapatid ng ating Panginoon, wag po nating kaligtaan ang ating pagtitipon araw-araw. Glory to God dahil nandito po tayo araw-araw sa gawain ng ating Panginoon. Kapag, iniiwasan po natin ang pakikisama sa ating kapwa mananampalataya, unti-unti tayong nanghihina, amen po, kapag tayo lang ay nag-iisa. Ang apoy ng pananampalataya ay parang uling, mga kapatid. Kapag ito po ay inalis sa kumpol, madali itong mamatay, amen po. Ngunit kapag magkasama sila, lalo po itong naglalagablab. Gano'n din po ang ating buhay kapag tinanggal po, inilayo po natin ang ating buhay sa kumpol ng mananampalataya, mawawala po yung ating apoy sa atin pong buhay pananampalataya. Mamamatay po kagaya ng uling nag-iisa na lang siya, so wala pong nagpapainit o nagshi-share nung apoy sa kanya, mamamatay po siya. So si Apostol Pedro mga kapatid, noong nahihiwalay siya sa mga disipulo ay nadala siya sa tukso at itinatwa niya po or itinanggi niya po ang ating Panginoong Hesus. Si Apostol Pedro nung kasalukuyang dinakip ang ating Panginoon, si Apostol Pablo ay nasa sulok, doon lang siya nag-iisa. So nung nahiwalay po siya sa kapwa niya disipulo mga kapatid, ay nadala po siya sa tukso at i-deny niya po ang ating Panginoong Hesukristo ayon sa Mateo 26:69-75 makikita po natin 'yan. Mateo chapter 26 verses 69-75 yan po yung mababasa po natin 'yan. Ngunit si Apostol Pedro, ngunit nang siya ay muling bumalik sa kapatiran, siya po ay ginamit ng Diyos ng makapangyarihan sa araw ng Pentecostes, mga kapatid. Ginamit po siya sa araw ng Pentecostes sa Gawa chapter 2, mababasa po natin 'yan. Ipinapakita nito mga kapatid na ang pagkakaisa ay susi sa pagpapatatag ng ating pananampalataya. Bilang our bilang ating application mga kapatid sa ating buhay, application po natin, ang pakikisama ay hindi opsyon, ito po ay pangangailangan. Kapag may pagtitipon, tayo po ay makibahagi. Kapag may Bible study, sumama po tayo. Kapag may kapatid na nalalayo sa pananampalataya, abutin po natin sa ating pagkakaisa, magiging malinaw sa mundo ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran natin na na sila pinapangunahan po ng ating Sister Beloved Ana sa group nila 'no. Kahit saan po sila nanggaling ay, willing po silang makisama sa atin pong Bible study. Sa Diyos po ang papuri, mga kapatid. So bilang encouragement po sa atin mga kapatid para mapalakas ang ating loob bilang isang mananampalataya. So kapatid, marahil nasaktan ka, napagod o nadismaya sa kapwa mo Kristiyano, tandaan mo ang simbahan ay binubuo ng mga taong hindi perpekto. Amen po. Tandaan po natin ang simbahan ay
ay binubuo ng mga pastor na hindi perpekto, ngunit lahat ay tinubos ng parehong dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pakikisama ay hindi nakabatay sa ating pagiging tama, kundi sa biyaya ng Diyos na pareho nating tinatamasa. Amen po mga kapatid. Kaya't huwag tayong lalayo. Sa halip, magpatuloy po tayong magmahal, magpatuloy po tayong magpatawad at magpatuloy po tayong magtulungan. Sa bawat pagtitipon, sa bawat pagdadalanginan, tayo po ay lalong nagiging katulad ng ating Panginoong Kristo. Puspos siya ng pag-ibig, puspos ng kababaang loob at pagkakaisa. Magiging kagaya po tayo ng ating Panginoong Kristo. So, dito po tayo magtatapos mga kapatid bilang ating conclusion. Ang Hebreo chapter 10 verses 24 to 25 ay paalala na number 1, ito po ay paalala na ang pakikisama ay daan upang palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Ang pakikisama ay daan upang palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Ito din po ay paalala na ito ay nagpapalago ng ating pag-ibig at mabubuting gawa. Ito ay nagpapalago ng pag-ibig at mabubuting gawa. At ito din pong Hebreo chapter 10 verses 24 to 25 ay nagpapaalala na ito ay paghahanda para sa pagbabalik ng ating Panginoon. So sa bawat Kristiyanong nagmamahal at nakikibahagi sa kapwa mananampalataya sa ating mga kapatiran, ang Diyos po ay naluluwalhati. Napaparangalan po ang ating Diyos. Ang simbahan ay tumitibay, ang samahan ay tumitibay, ang grupo natin ay tumitibay, at ang ebanghelyo ay lalong lumalaganap. Amen po. Glory to God. Kapag tayo po ay sama-sama, ang Great Commission ay nagagampanan po natin dahil tayo po ay lumalago bilang isang kapwa mananampalataya. Ang pakikisama sa kapwa mananampalataya ay napakahalaga po mga kapatid upang lalong tumibay ang ating pananampalataya. Balikan po natin ang ating points number 1 para po sa mga nagti-take note. Purihin po ang ating Panginoon sa oras na ito. Points number 1 po natin, ang pakikisama ay daan ng pagpapalakas ng isa't isa. Ecclesiastes 4:9 to 10. At dito po sa ating explanation, mayroon po dito makikita natin sa Mateo chapter 18 verse 20. Then, sa example po natin sa buhay ni Barnabas, babasahin po natin yan sa Gawa chapter 9 verse 27. Sa atin pong example sa buhay ni Barnabas. Number 2, ang pakikisama ay nagpapalago sa pag-ibig at mabubuting gawa. John chapter 13 verse 35. At ang ating example mga kapatid ay makikita po natin sa Gawa chapter 2 verses 44 to 47. Pag may time po kayo, basahin niyo po 'yan about sa pagtitipon mga kapatid. Then, number 3 po natin, ang pakikisama ay daan ng katapatan at paghahanda sa pagbabalik ni Kristo. 1 Thessalonians 5:11. 1 Thessalonians 5:11. Ayan lang po mga kapatid. At dito po sa ating example sa number 3 natin, sa buhay ni Pedro, mga kapatid. Babasahin po natin yan, Mateo 26:69 hanggang 75. Mateo 26:69 to 25. At makikita po natin ang buhay ni Apostol Pablo sa Gawa chapter 2. Babasahin po natin yung the whole chapter, Gawa chapter 2. So yan po yung ating 3 puntos na atin pong napagbulay-bulayan sa oras na ito. Ang Diyos po ang magpala at nawa mga kapatid, ang mga salita nating napakinggan bilang isang mananampalataya ay mai-apply po natin sa ating buhay. Dito po sa ating conclusion, ang paalala po ng verse na ito, number 1, ang pakikisama ay daan upang palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. In verse po na ito,
ay nagpapaalala sa atin, number 1, ang pakikisama ay daan upang palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Number 2, ito ay nagpapalago ng pag-ibig at mabubuting gawa. Ito ay nagpapalago ng pag-ibig at mabubuting gawa. Number 3, ito ay paghahanda para sa pagbabalik ng ating Panginoon. So sa Diyos po ang papuri, tayo po ay manalangin mga kapatid. Hilingin po natin pasasalamat sa ating Panginoon. Aming Diyos na mapagmahal, salamat po Panginoon sa iyong salita na nagpapaalala sa amin